hapon po at kumusta po kayo? At sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. Bago lang tayo natapos sa ating study days sa araw na ito. At pasalamat tayo Attorney Father Juno Puriano na nagbigay sa atin ng kaalaman patungkol sa last will and living will, no? Sa mga pari para mayroong harmony, no? Order sa ating diocese. Lalo-lalo na kapag magkasakit yung pari. Lalo-lalo na kapag mamatay yung pari. At pasalamat po tayo na kasama natin yung mga witnesses natin kanina po sa ating hearing. Okay. So sa ating hearing mga kapatid. Second witness natin, may 4 tayo ng witness mga kapatid. 4 witnesses against 3 political leaders na bumibili ng buto. Artcon! Magandang hapon Artcon, at after this mag-exercise tayo, walking, ano yung dapat gawin natin, exercise tayo ngayon. Kasama yung mga kaparian dito sa Diocese of Tagbilaran mga kapatid. But before that mga kapatid, yan po yung update natin. Dahil 3 batches of cases po ito ang ginagawa natin. So, ito po mga kapatid kung gusto natin na merong pagbabago sa lipunan natin, pagbabago sa ating simbahan at sa ating political system, magkaisa tayo. No? Especially ngayong November po, lahat ng mga leader dapat kasuhan natin para wala nang galamay yung mga politiko na nag-rely lang sa pera po. At itong pangyayari natin, apektado tayo lahat. No? Walang hindi apektado sa kaguluhan sa politika mga kapatid. So ginagawa natin itong legal action mga kapatid, dahil hindi tayo galit sa politiko, hindi tayo galit sa mga leader, galit tayo sa korupsyon, galit tayo sa inhustisya na meron sanang mababait na mga tao at merong kredibilidad, merong moralidad, pero hindi manalo Walang pangalan, walang koneksyon, walang pera. 'Di ba? Yan po yung objective natin, ma-educate natin ang mga kapatid natin na mga Pilipino, no? So hindi tayo maghahanap ng magulo. Naghahanap lang tayo ng katotohanan, hustisya, at katarungan mga kapatid. So pero meron pa tayong arraignment sa 3rd batch of cases mga kapatid, na nahuli na po yung 2 additional na political leader mga kapatid. 2 po yung nahuli mga kapatid. And then naka-bail din sila. At hindi basta-basta mga abogado, di kalibre. No? So hindi tayo makapaniwala na galing lang yun sa political leader, galing yun sa mga politiko mga kapatid. At yan po, pakiusap po this coming November po. At kapag merong witness na totoong-totoo, galing sa puso, i-file namin yan. 2 na yung pa-file namin dun sa COMELEC and then dito din sa fiscal. So 2 po. So pagpakita niyan na gusto natin ng pagbabago mga kapatid. Hindi natin gusto yung gulo, kundi pagbabago para sa future ng mga anak ninyo, para sa future sa mga apo ninyo, mga kapatid. So, this coming June 18 po, meron din kaming hearing, arraignment po. And then, June 28 and 29, sa first batch po, meron din. Yan po. So ngayon, ang isi-share ko sa inyo, itong si Pura Luca Biga. No? Ito si Pura Luca Biga. No? Mga kapatid, bigyan natin ito ng komentaryo, mga kapatid.
Today is a very special day. Ito po, ipakita ko sa inyo grabe yung ginagawa ng taong ito. No? Nagmisa-misa sila, oh. Binubrok pa yung katawan ni Kristo. Meron pa silang misa, nagdaos-daos pa sila ng misa, oh. Kita ninyo, lumabas naman itong kapatid natin. Sacrilege po itong ginagawa nila, kapatid. Ito yung sabi nila, today is a very special day because we are joined by Pura Luca Viga to celebrate and to serve communion with us. This is reclaiming our space as queer people and a marginalized community because the Eucharist is the sacrament that is an open table for all. Happy Pride, mga mahal. No? So yan po yung yung post nila. Well and good. Hindi naman sila pari. Di ba po? Hindi naman sila pari. No? So ito pong ginagawa nila ay sacrilege po ito. Pero we pray for your conversion, kapatid. We pray for your conversion and renewal. Hindi naman tao yung kalaban natin. No? Babasahin natin ang Epistle chapter 6 verse 12. Hindi po tao yung kalaban natin. Hindi si Pura Biga Pura Luca Biga. No? Hindi naman siya yung kaaway natin. Ang kaaway natin yung demonyo po. Babasahin natin ang talata, mga kapatid. Ito po. For our struggle is not against human beings, but against the principalities, against the powers, against the rulers of this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So, hindi to basta-basta, ha? No? So, si San Pablo, mga kapatid, nag-remind sa atin, mga kapatid, na hindi tao yung kalaban natin. Ipag-pray natin ito si Pura Luca Viga, no? Ipag-pray natin yung mga kasamahan nila, no? Ipakita ko sa inyo, ha? Grabe. Ito, nagmimisa pa sila, oh. Tingnan nyo, pare, siya yung siksing-siksi, no? Hinahati niya yung may chalice pa sila, na may chalice, no? So meron pa silang pari-pari, no? At ito po, naghumili na si Pura Luca Biga, no? At yan po yung mga ginagawa niya na kailangan natin din bigyang linaw yung mga kapatid natin. Dahil lagi niya itong ginagawa, mga kapatid. At dahil dito, mga kapatid, ito po ay sacrilege, no? Pero patuloy lang tayong magdasal para sa kanya, mga kapatid. Ditong talatang ito, mga kapatid, nag-remind si St. Paul sa atin, Christians, that the deepest battle of life is not merely against human opponents, difficult circumstances, or worldly challenges. The true struggle is spiritual. Behind temptation, deception, hatred, despair, and sin lies the activity of the fallen spiritual powers that seek to draw people away from God. Yan po hindi po si Luca Pura Biga yung kalaban natin. At sabi naman ng St. John Chrysostom, ang ganda ng sinabi niya sa kanyang homily on Ephesians, he does not say merely against men, but against powers. No? Hindi basta-basta ito, makapangyarihan yung kalaban natin. For the conflict is great, and the enemy is not visible. Grabe, no? Hindi po makikita yung kaaway natin. Hindi makikita yung kaaway natin. No? The conflict is great. Hindi to basta-basta, mga kapatid. Yan ang sabi ni St. John Chrysostom. Di ba? Nakakulong na yan po, Father. So, hindi pa na hindi pa na natuto. No? So, sabi ni
St. John Chrysostom, for the conflict is great. Hindi po ordinaryo itong conflict na ito. It is immortal conflict, against the eternity. St. John Chrysostom reminds that Christian life is not merely a struggle against human difficulties. Hindi lang po ito nangyari sa Senado, hindi lang po ito human difficulties, mga kapatid. Opposition and suffering. The deeper battle is spiritual. So the deeper battle is spiritual. Kaya nga, magdasal tayo bago mag-decide, bago magsasalita. Kailangan natin yun. Para yung ating mga desisyon ay galing sa puso natin, hindi lang galing sa puso natin, galing sa dasal at panalangin natin. The enemy often works in a hidden ways. Hindi po nakikita yung kaaway natin. He works in a hidden ways, seeking to deceive, tempt, discourage, and separate people from God. So anong gusto ng demonyo? Maging separate tayo sa Diyos. The enemy often, because this enemy is invisible. Marami sa ating hindi na naniwala ng may demonyo. Kahit yung mga pari, kahit yung mga nasa simbahan nga Di ba? They are invisible. Many fail to recognize the true nature of the battle. Dito po, itong nangyari ni Pura Luca Biga, ay kailangan pa nating magdasal para sa kanya. It has increased prayer for this person and for his group to receive enlightenment before death. Bago sila kukunin ng Diyos, dahil tayo namang lahat, kukunin naman ng Panginoon. Wala namang mag-last dito sa mundo dahil hindi naman yan design ng Panginoon na mamanatili tayo sa mundong ito. Instead, focus only on visible circumstances. So, hindi tayo mag-focus ni Luca Viga, Pura Luca Viga. So, ipagdasal natin siya. Bakit ang live ako? Hindi to condemn him, not her. Not to condemn him. Not to condemn the group. Sabi niya, marginalized community. Hindi to condemn anyone. But to increase our prayer for this kind of people, mga kapatid. At sabi naman ni Saint Jerome, ang ganda ng sinabi ni Saint Jerome, ang sabi niya, the apostle teaches that our warfare is not against visible enemies, but against invisible powers. Hindi ito basta-basta, mga powerful ito. Pwede niya i-divide yung pamilya mo. Pwede niya wasakin ang pamilya mo. Pwede niya wasakin ang bukasyon mo. Pwede niya wasakin ang buhay mo. Invisible powers, hindi to basta-basta. May kapangyarihan siya. May kapangyarihan yung kalaban natin. Pero huwag kayong mag-alala. Mas makapangyarihan pa ang Diyos. Mas kapangyarihan pa ang Diyos. Let's strive to separate us from God. St. Jerome emphasizes that the ultimate goal of these spiritual forces is not merely to cause suffering, but to separate the human soul from its creator. The enemy seeks to weaken faith, destroy hope. So ngayon, ano ba yung mga manifestation na hinaharas na tayo ng demonyo sa buhay natin? Wala ka ng pananampalataya sa Diyos. Ano pa? Destroy hope. Wala ka ng pag-asa. Wala ka ng pananampalataya The source of your hope. Destroy hope and undermine charity. At wala ka din
pag-ibig, puro ka na lang galit, puro ka na lang himagsik. Yun ang mangyari sa atin. He often disguises himself behind false promises. So, mangyayari sa atin, magbibigay tayo ng mga false promises, false assurance, false certainty sa mga taong nasa paligid natin. Yan ang mangyayari. Deceptive spiritual experiences. I-deceive natin. Superstition. Nasali na dito. Pride, fear, and sin. So, yan po, mga kapatid. Pero ito po, the Christian need not live in fear. St. Paul immediately directs believers to put on the armor of God. Anong gawin natin? Put the armor of God. Ano yung armor of God? Truth, katotohanan. Kaya nga, nag-meeting kami kanina. Ano yung totoo? Sabi mo as witness. Yan po yung ano natin, yun po yung ginagawa natin, mga kapatid, no? So, pinipresent natin, gusto ni San Pablo na let us live using the armor of God, katotohanan. Ipresenta natin yung katotohanan. Sinasabi ko yung mga witness. Yung totoo ang sabihin ninyo. Kung yung totoo ang sinasabi ninyo, nothing to fear of. Unrighteousness, faith, salvation, the word of God, and constant prayer. Through these spiritual weapons, Christians stand firm, not by their own strength, but by the power of Christ. Walang kapangyarihan na hihigit pa kay Kristo, mga kapatid. So, yun lang po yung comment natin, mga kapatid. Nag-comment tayo ni Luca Puraviga, hindi to destroy him. Because wala po, itong taong ito, yung dignity niya, kahit ganun siya, keep on dishonoring the most precious to us. No? Hindi po nawala yung dignity niya. Yung dignity natin ay walang kasalanan po na wala sa dignidad sa bawat tao natin. So, ipagdasal natin ito. So, nagko-comment tayo para marami tayong magdasal para sa kanila. We pray for enlightenment. We pray for inspiration and guidance para sa kanila po. So, yun lang po muna, ha? At salamat po sa inyo. Gina Apatan Dinukot, no? Nagpadala sa atin ng 100 stars. Si Ami Dakulba, 50 stars. Si Sister Imper. Sister Imper. Ano na 50 stars. At si Gladys Santilan Pinili. Salamat po. At Fighty Maria Tatax FD with a humble heart. At meron tayong meeting ngayon sa punto por punto evangelizers ngayong alas 5. Pero ngayon mag-exercise muna tayo kasama yung mga kabarian natin dito sa Diocese of Tagbilaran. At meron tayong talk mamaya sa Dawis po. Kita-kita tayo sa mga Catholic Faith Defender dyan mamayang gabi, mga alas 7:30. Kita-kita tayo dyan. At isi-share natin yung mga aral ng ating simbahan. Because yung katotohanan natin simbahan ang makapagpalaya natin sa mga kasinungalingan na makabundong mga aral. So, Fighty Maria, the Tax FD with a humble heart po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, to us in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, Fighty Maria, the Tax FD with a humble heart po.